Kumusta mga kaibigan? Ngayon naman na another isda ang ating iluluto. Tawag nila kabansi. Kabansi ba? Tama ba ako? Para siyang alumahan na parang galunggong na malalaki. Pero fresh na fresh mga kaibigan. 2 piraso nabili ko naman sa halagang 115. So mura pa rin. Di po ba mga kaibigan? Nasa mga ano lamang po siya. 28 ang bawat isa. Almost 28 or 29. So mamimitas po tayo ng kamyas. Isisigang naman po natin ngayon sa kamyas. So dito sa hardin ko po sa aking backyard, may tanim po akong kamyas or belembe sa English kung tawagin. Sa halip na bumili pa tayo ng pang-asim, mas maganda po ang kamyas dahil bukod sa sariwa, fresh na fresh, walang chemical po yan. Talagang fresh na fresh, pure na pure. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Basta tugasan lamang po natin. Dahil may mga insekto, hindi naman maiwasan. At may mga usok-usok pa rin ng mga sasakyan. So ayan po, habang namimitas po tayo mga kaibigan, alam niyo po ba ang kamyas? Napakarami pong magagawa sa kamyas. Pwedeng gawing matamis, pwedeng ibilad, patuyuin, upang pagdating ng time na wala siyang bunga, mayroon pa rin tayong pang paksiw, pang pangat, or ano pa man na gusto nating lutuin upang haluan ng kamyas. Na lalo na yung mga tulingang gata, lalagyan natin ng kamyas, pailaliman natin, ay napakasarap mga kaibigan. Alam nyo po, ang kamyas hindi po siya seasonal. Laging all throughout the years meron po siya. Pagkatas magbunga, mamumulaklak. Ayan nga po, may bunga pa, namulaklak na po siya. So tuloy-tuloy po ang ibinibigay niyang bunga para sa atin. Thank you Lord. At alam nyo po, napakasarap po niyan at mataas din po ang vitamina niyan. Vitamin C at marami pang iba mga kaibigan. Nagagawa din pan-dessert yan. So ayan, lalagyan natin naman ng ginger or luya. Yun ang ating ipangsasahog. And then, i-slice lang natin, hinugasan lang ng maigi. Hindi ko na po yan binabalatan. Basta't ganun na lang. And then yung bilimbi naman or kamyas, hugasan natin ng maigi. At i-slice na rin natin ng maliliit para mabilis lumabas ang kanyang katas. So magpakulo po tayo. Isasabay na natin ang slice na kamyas at saka yung luya para lumabas ang kanyang aroma or lumabas yung kanyang katas. Yung iba nga, minsan pinipress pa yan para lumabas talaga yung asim. Ako hindi na. Basta pinakuluan na lang, 10 to 15 minutes, okay na po yan. Tapos tinimplahan ko na rin po ng asin or kung may seasoning kayong gustong ihalo, ganun na rin. Napakadali lamang po nito iluto. Parang yung ulam natin kahapon na isdang may lemongrass. Ganun lang din po. 15 to 30 minutes, okay na. So, ang isasahog natin, malunggay ulit dahil ang talbos ko naubos na. Ang alugbati ko naman, inihahanda ko naman sa pagluto ko ng munggo dahil masarap po yun. So, ayan, kumulo na mga kaibigan. Ilalagay na natin ngayon yung sariwang isda. So, dalawa lang kami dito. Sa ngayon, yung 2 buntot, yun ang iluluto ko mga kaibigan. Kasi kung iluluto lahat, pati ulo, sa sobrang init ng panahon, tas bubuhos ang ulan, madali pumapanis ang mga pagkain, lalo na kung may kamatis po yan. Kailangan ilagay nyo kaagad sa rep o kaya mas maganda iluto na lang natin ng mauubos lang yung katamtaman para hindi na tayo gumastos dahil ang kuryente po dito sa Pilipinas talaga naman po napakamahal. Ang bilihan naman namin ng isda malapit lang sa bahay. So we don't need refrigerator para makatipid. Kailangan talaga maging wais. Kung malapit lang naman kayo sa palengke, hindi mo na kailangan magpaandar kasi kami naman hindi umiinom ng malamig na tubig kasi yung pang nagbibigay ng mga sipon-sipon at sakit sa lalamunan. So mas maganda yung pure lamang po. Yung parang sinauna noong panahon mga kaibigan. Mas maganda po. So ayan, nilagay na natin ang malunggay dahil madali din maluto as what I have seen in my other vlogs. 5 minutes lamang po yan para ang sustansya ay manatili. So patayin na natin. Ayan na po. So yung 2 ulo naman po, sa halip na i-freezer natin, iprito na lang para may ulam kami mamayang gabi. Tig-isa kami niyan, isa-usa sa tuyo na may kalamansi at saka merong labuyo na maanghang, tas nagkakamay ka, mainit ang kanin. Ay napakasarap po niyan mga kaibigan, napakamalasa at masustansya. Tapos umuulan, dahil kagabi nga umuulan, ang lakas-lakas mga kaibigan, grabe. Alam mo, bagyo, pagkatagal-tagal pa ng ulan, nagsimula nung 7 yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, 7 hanggang 10 o'clock. Grabe mga kaibigan. So there you are. Mabilis lamang po i-prepare.
Kaya pero suggestion ko kung meron kayong tiplon, para hindi dumidikit at the same time nakakatipid sa mantika, mas maganda gamitin. Ako may tiplon ako pero nakalimutan ko. Andito na, ibuhos ko ng mantika sa ordinaryong kawali. Ituloy ko na lang. Pero kung nais yung wag dumikit, antayin yung medyo umusok-usok yung kawali. Yung mainit na mainit, tapos bisikan yung tubig. Tutunog yan. Pag tumahimik na po siya, ibig sabihin, mainit na, ilagay na natin yung isda. Kasi hinaan natin, alalay para hindi po masunog at the same time, tatakpan natin para maluto lahat na igi. Kung ayaw nyo ng malutong, luto siya parang in-steam lang ng mild lang pagkaprito. So ayan po, kahit yung prito na yan, mga kailangan lagyan ng mga sahog na gulay kung gusto nyo may sabaw. Yan kami po dito, mahilig kami sa may sabaw sa totoo lang. So there you are, luto na. Napakabilis, ilang minuto lang. O diba, di nakatipid ka na sa kuryente, nakatipid ka pa sa ulam. Kasi hindi mo na yan kailangan i-rip dahil prito yan. Mamayang gabi ulam na. So there you are mga kaibigan. Ang sarap. Hindi po ba? Ang lalaki pati. At sariwa. Kailangan pag bibili kayo mga kaibigan, laging sariwa. Again mga kaibigan, thank you for watching. Kain-kain tayo. Hanggang sa muli, please don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye.